Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Yung sinasabi kasi nila, di ba, para bagang tiniming lahat, di ba? Ganun daw ang mga haka-haka ng mga political analyst ng mga pinklawan at ng mga bayarang vlogger ni Marcos. Naka-issue, tina-timing daw yung paglabas ni Zaldico, tiniming daw yung confession ni Amy Marcos. Alam nyo, hindi ho. Ako naniniwala ako it's really the creator. Yun lang yun. Ang ating Panginoon na ho ang nag-timing ng lahat ng bagay na ho ito. Kasi matindi ho yung revelasyon na ito. Ito panoorin natin ito. Sabay-sabay nating tapusin para kasi di ko natapos to eh. Grabe ho yung mga pahayag niya dito. Pasok! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Tingnan niyo yung response ng tawa. Noong una parang hindi katanggap-tanggap siya eh. Kasi galit na nga yung mga Pilipino eh. Alam mo, dito sa Iglesia ni Cristo, hindi pa nila sinasabing Marcos resign. Pero yung tao, makikita nyo dito kung ano yung kanilang damdamin. Dito parang hindi pa siya ganun ka-accepted eh. Makikita mo yung sigawan, iba pa. Pero mamaya maiiba na. Israel, ka-Bien, ka-Erds, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Yun, palakpakan. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. Yan po ang dahilan kung bakit niya sasabihin yung mga sinabi niya. Dahil nanawagan po ang Iglesia ng accountability. At dahil na rin sa panawagan ng iba't iba pang sekta ng ating lipunan. Hindi lamang po from the business group, kahit iba pong relihiyon tulad ng KOJC, JIL. Iyan po ang panawagan transparency. Diba? Sabihin nyo maging makatotohanan ang sasabihin mo. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang ayan, nakonsensya na. Yun di ba? At galing lang yan. Sa tingin ko talaga, galing lang din yan talaga sa Panginoon. Senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Ayan na. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Ayan na. Kita nyo yung reaction ng tao, iba na. Di ba?
Iba na ang reaksyon ng tao. Oh. Halos magwala na. Kasi hindi ho binabanggit si Bongbong dyan eh. Oo, hindi pa ho binabanggit si Bongbong dyan. Pero ngayon, eto na. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama. Yan. Patungkol sa kanyang ugali at gawain. Nako pa! Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Ayan na. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Ayan na. Batid ko na Ha? na nagda-drug siya. Nako pa! Ayun na! Kita nyo ba yon? Kita nyo? Umiindak-indak pa yung mga tao. Natalon pa eh. Nakita ninyo? Hindi kasi ako, naintindihan ko talaga na ayaw maging political ng mga taga-INC. Kaya hindi binabanggit diyan sa kanilang stage, di ba? Yung Marcos resign o bangag si Marcos. Pero alam mo yung saloobin ng tao eh. Yung tao, eto yung saloobin nila eh. Kaya nga nung nagsalita, abay, tingnan ninyo yung reaksyon, no? Nalundag pa. Oh. Kita ninyo? Bakit? Finally! Bakit to, mga kababayan? Malaking bagay ho ito. Malaking bagay. You know why? Sabi ko nga ho sa inyo, kung ang bumatikos ay mga Duterte, syempre sasabihin nila, kasi opposition lang kayo. Ang bumatikos, congressman, kasi ganito eh. Ay, senador kayo ganyan eh. Yeah? O mga political blogger, kasi Duterte kayo eh. Ganyan eh. Yeah? Pero eto ho, kapatid, hindi ho naninira ito. Hindi ho ito gumagawa at nag-iimbento. Siya mismo witness sa pangyayari. At ilalahad niya yung mga nakita niya. At mga na siya mismo ang nakakita, naka-experience. Hindi pwedeng ito. Sabi ko nga kahit kontrahin pa ito ni Auntie Claire, walang kwenta, walang saysay. Bakit? Si Auntie Claire, kailan lang nakilala yung animal na yan eh. Kailan lang nang pumasok yan eh. Nag-feeling first lady nga yan eh. Nag-feeling anak ni Marcos. Wala namang alam yan kay Marcos. Eto, kasama ni Marcos mula bata hanggang pagtanda. Kasama ng tatay nila mula bata hanggang pagtanda. Siya ang may alam ng tunay na kwento ni Bongbong Marcos. Wala nang iba. Yan si Auntie Claire, nagpipiling lang yan. Gusto na magpalit ng family name niya. Baka gusto na niya magpalit ng family name. Marcos na lang. Ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng presidente. Alam mo, nung may nagkwento sa akin mga kaibigan ko nandyan sa iglesia, na-shock daw silang lahat dyan. Kasi hindi ina-expect na sasabihin ni Amy Marcos eh. Hindi daw ina-expect. Kasi yun nga meron silang somehow may pamantayan sila pagdating sa mga tagapagsalita diyan sa entablado, bawal lang ganito. Naintindihan ko yun kasi yun ang kanilang panawagan, transparency. Hindi naman pabagsakin ng gobyerno, wala silang Marcos resign. Pero ito, nagulat daw. Sobrang nagulat daw ang mga tao diyan. Talagang dumagungdong daw yung yung Quirino Grandstand. National Guard at Metro Gompa Ayan. ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Grabe yun, no? Ulitin nga natin yun. Nalaman ko at ng pamilya. Na?
sila. Grabe. Auntie Claire, di ka pa buhay nun. Ano, buhay ka na pero wala ka pa. Baka nagja-jack and poy ka pa nun. O nagcha-Chinese garter ka pa. Ito yung ano anong ebidensya ang gusto ninyo? Ito, witness ako. Witness, sabi ni Jaime, ako mismo witness. Ako at yung mga PSG, hindi pa PSG tawag doon, Presidential Guard pa. At yung mga iba pang pulis, kami ang naglilinis ng droga ni Bongbong Marcos. Auntie Claire, anong kalokohan mo para sabihin hindi totoo yan? Ano, AI? AI si... Baka naman AI yan. Sandali, tanong natin sa mga taga-iglesia. Taga-iglesia, hindi po ba AI si Jaime dyan? Baka AI siya dyan eh. Ang lupit nito ha. Sino magpapasinungaling nito? Sige nga, sinong kasama ni Marcos mula noon pa? Ito nga, siya na mismo ako mismo kasi yan ang tatak ng mga adik eh. Ang tatak ng mga adik, pag yan nakadrugs na, wala na. Makalat na yung gamit. Kaya nga minsan binaban ng mga hotel sa Amerika yung mga rockstar eh. Kasi talagang wasak yung mga hotel nila. Ito, tama talaga eh. Makalat, wala na, nandyan na, kung saan na. Para bagang yung may naalala ko eh. Naalala nyo, mamaya pag-usapan natin yun. Yung namatay na, isang mayamang namatay sa Amerika, ganun din na nakita, nakakalat yung mga droga. Ito, ganito. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong Na? pakasalan mo na si Lisa. Okay? Naisip ko noon, Na? kapag nag-asawa siya, Ano? malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Yun. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Grabe, Lisa Marcos, paano ba yan? Ang tindi nun ha? Lisa Marcos, ang lupit mo nun ha? Kesa na sana masaayos ang buhay ni Bongbong Marcos, mas lalong nalulong. Ha? Sana kung nalulo kayo, pwede pa eh. Nalulong eh. Hindi kasi normal naman sa mag-asawa yung ganun eh, yung lolo. Pero yung malulong ka, ay iba yung usapan na yun. Hindi kasi, kaya nga ikaw nagkaroon ng asawa sa buhay, partner, ika nga, ay para umayos ang iyong buhay. Hindi malulong pa, mas lalo pa, naging adik. Kung dati, sinisinghot-singhot lang, ganun-ganun. Ngayon, ginagano na sa ngipin yan. Lalong lumulong daw eh. Di ba? Hindi ko alam kung ano ba mas malala doon. Pasensya na kayo, hindi po ako eksperto pagdating sa ganyan. Pero ganun daw, lumulong. Parehas pala silang mag-asawa. Alam mo, na-amaze ako dun sa sigawan ng tao. Iniisip ko kasi, mga kababae, iniisip ko, tuwan-tuwa ba sila na adik yung presidente? Hindi kasi alam mo yung para, ba't kaya sila nagsisigawan ng ganyan? Napapatanong ka eh, dahil adik ba yung presidente? Kaya sila sumisigaw. Gusto niyo ba ng presidenteng adik? Or, baka naman, kasi yan talaga ang nasa loob ninyo. Yan yung laman ng puso ninyo, isipan ninyo, ngunit hindi nyo lang masabi o kaya ay hindi lang pa naiko-confirm sa inyo. Kasi may ganun eh. Lahat tayo, di ba? Sabihin man ni Duterte, adik yan si BBM. Alam mo yun, may mga nagtatanong pa sa akin, di ba? Na mga kakilala ko na hindi naman sa politika, sasabihin nila sa akin, Banat ba ito totoo ba na adik si Marcos? Sabi ko, yun na sabi ni Duterte, di ko alam, di ba? I cannot say oo or hindi kasi
hindi naman ako witness doon. Hindi ko naman siya nakitang nag-hit-hit, di ba? Hindi ako witness, so I cannot say. I will only trust and depend on what PRRD said kasi siya mismo may alam na intel nung panahon na siya ay presidente. Mamaya malalaman ninyo kung paano niya nalaman. Eto, kaya sila nagsisigawan dahil yung 90% or 80% or 30% or 20% or 50% or 99.1% or 99.9% na naniniwala silang adik si Marcos pero meron pang 1% hindi. Yeah? Dito, nung pagsalita ni Amy, yon! Confirm na talagang adik. Kasi wala nang pwedeng magsabing hindi siya adik. Tanga mo na lang kung maniniwala ka pa rin na hindi siya adik. Tanga ka. Bakit? Mas magaling ka pa doon sa ate, nakasama, nakakita. Bobo ka ba? Hindi, ako tatanungin ko lang kayo ha. Sa mga kumu-question pa kung talagang adik si Marcos, so mas alam nyo kesa sa kapatid niya na nagsasabi na sa inyo, ako mismo naglinis ng drugs nila. Ako mismo nakita ko adik yung kapatid ko. Mas maniniwala pa kayo sa sarili ninyo o dun sa mga vlogger na bayaran kesa dun sa ate na nakakita, naka-experience at kasama sa buong buhay niya, yung kapatid niya. Abay, matindi tama ninyo, baka adik na rin kayo. Kung sino man yung hindi naniniwala dyan, adik na rin siguro yan. O malamang, alam mo, baka ka-jamming nyo pa. Kaya siguro, ganyan ang pagtatanggol nyo. Malamang ka-jamming nyo. Or, nakikinabang kayo sa pera. Pag presidente. Kasi, ako naintindihan ko yung mga katulad ni Auntie Claire eh. Bakit? Wala namang kwentang abogado yan eh. Yung mga logic niyan, sabit. Pag yung mga vlog niya dati, wala man nanonood yan eh. Sabit. Totoo, walang biro. I-rewind niyo yung mga vlog niyan dati, walang kwenta. Ngayon, dahil nakinabang siya at nagka-position siya, wow, undersecretary ako, wow, official ako, humihingi ako ng... Ay, may alam ako, di ko sasabihin sa inyo. Basta, may alam ako. Basta mataas ako, official ako ng gobyerno, okay ako, ganun, di ba? Siyempre, sisip-sip at sisip-sip yan. Ayaw niya malaglag sa posisyon. Ayaw niyan mawala. Baka nga, sabi nga ni Boss Dada, baka nga hindi na presidente si Marcos, gusto niya pa rin, hindi pa rin siya magre-resign. Ito si Auntie Claire. Baka maunahan pa ni Marcos yan eh. Nag-resign na si Marcos, hindi pa nag-resign to si Auntie Claire dahil sa kapit ko. Ganyan katindi yan. Kasi gadon. Di ba? Hindi na abogado, wala nang karir. Galit na galit ngayon dito sa kapatid. Alam mo kung bakit? Kasi wala naman siyang kwenta. Wala naman siyang sense. Irrelevant siya. Ngayon, para maging relevant lang, kailangan manatili sa pwesto ni Marcos. Pag resign ni Marcos, sigurado ako, pag resign ni Marcos o bumaba na siya sa posisyon, sigadon balik na naman sa kabubuhan niya. Yan ang totoo. Tuloy natin. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Narinig niyo yun? Halos hindi daw siya pumapasok nung gobernador siya diyan sa Ilocos. Di tama talaga yung sinasabi ng mga tao doon. Kasi yan naman talaga sinasabi nila. Ako, personal kong narinig yan sa mga tao sa Ilocos. Eto, di ba ilang beses ko na sinabi sa inyo, nagkaroon ng event dyan sa Ilocos, inimbita ni Senator Amy ang Mocha Girls. Nagpunta kami doon. Nagpunta ako sa munisipyo, sa opisina ni Senator Amy. Nagpunta ako sa bahay ni Amy, dyan sa Ilocos. Walang biro. Sinabi ko naman sa inyo yan. Di ba? Alam mo, pagtatanungin mo yung mga tao, kasi nagpunta kami sa parang
parang night market nila doon yung mga may mga pagkapagkain, benta-benta, mga night market doon kasi papasko ata yun, something like that. Alam mo, tinanong ko yung mga tao, hindi nila kilala si BBM. Para bang sa kanila, si Amy kilala namin. Kasi talagang daw si Amy, down to earth. Pero si BBM, hindi nila hindi daw nila naaninag. Diba may kwento pa nga na hindi nga marunong mag-straight na Ilocano yan? Si BBM. Kasi nga, laking Amerika, laki sa layaw, walang touch sa mga tao. Ganyan daw si BBM. Tuwing ko So confirm yung sinasabi ng mga tao. Ayan, sinasabi mismo ni Amy, hindi nga daw pumapasok halos. kumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Nagmamariwana pagising sa umaga? Ang lupit mo, Marcos. Gago! Hindi, pero may paliwanag yan. There's a scientific explanation to that. And historical in a sense. Oh, meron. Kasi sa Amsterdam, ito para lang sa kalaman ninyo, nagpunta ako dun sa Amsterdam. Alam nyo naman ako, coffee lover ako eh. Mawala na ang lahat, kahit jowa, asawa. Wala pala akong jowa. Tsaka ng asawa. Huwag lang ang kape. Kaya coffee lang. Unang pinupuntahan ko talaga pag nagpunta ako ng ibang bansa, coffee shop. O kaya cafe. Pambihira sa Amsterdam. Pag sinabi mong coffee shop o kaya cafe, putang ina shit. Hindi kape iaalok sa'yo. Marwana. Oh, yan talaga. Ito to. Walang biro. Tapos sabi ko, bakit? Kasi daw, yun ang kanilang parang pampagising o whatsoever. Kaya yan. Yun ang istorya niyan, mga kababayan. Siguro, malamang, nung nawala sa Pilipinas sa mga Marcos, baka napunta si Bongbong Marcos doon. Sabi niya, Amsterdam, coffee shop po. Magkape muna tayo. O, pagpunta niya doon, may marijuana. Huh? Ito ba ang pampagising sa umaga? Magawa ko nga sa Pilipinas. Gago! Baka ganun. Hindi, baka lang naman. Hindi ko sinasabing totoo yung kwento ko Baka ganun. Nakapunta siguro doon sa mga coffee shop dyan sa Amsterdam at nakita niya marijuana, gagawin ko yan sa Pilipinas paggising ko sa umaga. Ganun kagad. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Ala! Kasama ng asawa at barkada. Yan Ayan yun Lahat sila. When you say lahat sila, lahat. Madami. Sila. Gumagamit daw ng cocaine, umiinom, naglalasing, kasama ang asawa. Kaya pala, naalala niyo yung may namatay sa Amerika? Tapos ang kinamatay is overdose. Naalala niyo yun? Tapos pinagbibintangan at pinapalusot pa ng Malacanang na kesyo hindi daw kasama si Lisa Marcos doon. Aba, this time, para bagang natahi-tahi yung mga katanungan natin noon, di ba? Ano yung katanungan natin na meron pala talagang nangyayaring sesyon habang nasa ibang bansa, di ba? Itong mga to. Aba, malupit pala itong mga ito. Naku. Pagka high pa naman, kung ano ginagawa. Tapos magkakaibigan. Baka ang bangbangan yan. Alam niyo yung bangbangan? Bang, bang, ganon. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Na yun. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edvi Cruz, Nako! Inigo, Nako! Tony Boy, Nako! Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano? Ang ganda ng pitik ni Marcos ni Amy doon Alam nyo po yan. Doon niya sinabing yun. Nag-iingat din sa libel. No. Nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil
sa lumalalang bisyo. Nako, grabe. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Ayaw. Gusto niyang mag-vice-presidente. Ayaw. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Nung natalo, mas lalong humithit. Lalong suminghot nung natalo. Huwag yun nang ipatalo yan ha, baka yung sumingot pa yan. Mula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Ayaw. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Ano? Lupit? Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Maricel Soriano, nadali ka na naman dun ah. Kawawa naman si Maricel Soriano. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party. Nako. Nagarapalan, naghahain ng droga. Nako. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Naku po. Hati-hati Hindi ko alam yan. Pakipaliwanag yung microdosing na. Ano yan? Ano yan? Hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi 4 na beses? Ang lupit niya. Dinaig pa talaga yung pagkain ha. Kasi ngayon, usong-uso na yung OMAD eh. Yung 1 meal a day. Ito 4 na beses sa isang araw. Nagpapakasabog. mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. Nagpapa-blood transfusion. Nako. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa akin, talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Yeah. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ako na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Nako po. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na
maggamit na naman siya. Naku po, grabe. Tang inang niya, no? Nangangampanya ka, gumagamit ka. Sa bagay, pagpaguran sa kampanya, kailangan mo ng di ba, sabi nga nila yung para hindi ka makatulog, pag puyat ka, sa kampanya pa naman ngayon, kailangan mo ng laging gising na gising, dilat na dilat, Di ba? Kailangan mong ganyan, para alerto ka, Di ba? Yung pala ang dahilan nun, ang lupit. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Grabe. Yun, di ba, naalala ko yan, yung time na parang paatras daw siya para ipalit si Amy. Yung pala talagang dahilan nun, talagang bumalik habang nangangampanya. Lupit. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, Lupit. ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. Grabe. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Ayun na. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Yun. Pagka hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Nako. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Yun. Hanggang dumating ang 2024 at 2025. Ayan na. Oh. Hindi, kasi matindi ito, ha? Ang lupit. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Yan yun eh. Yan yung masakit dun eh.
Alam mo, sa totoo lang, ha? Ito, makinig kayo mga kababayan. Wala tayong pakialam kung adik yung presidente. Kung sakali lang, hindi ko sinasabing mabuti yun. Pero kasi pag adik ka, wala ka na sa katamang kaisipan. You're mentally, paano mo masasabihin yung mentally unstable? Diba? Kasi siyempre, ka na eh. Tamang hinala. Pag may tamang hinala ka, yung desisyon mo mali-mali na. Yeah? Tapos, ang iisipin mo, paano na lang magkamkam ng pera. Tapos, pag may alam kang mga opisyal mong nagnanakaw, okay lang. Basta meron kang parte, like 25 billion. Parang ganun eh. Yan yung sinasabi ni Senator Amy. Nagkaloko-loko na ang bayan dahil nga adik siya. Yun ang problema. Hindi naman dahil lang sa, bakit ba? Anong pakialam nyo? Health reason naman yun. Ano naman yan eh? Sabi, kasi may mga nagsasabi pa dyan na para bagang ang pagiging adik ay health, problema lang yan sa health. Something like that, di ba? Hindi ho. Okay lang sana kung ordinaryong Pilipino ka, tapos inamin mong adik ka, ipaparehab ka, mapapaayos ka. Ganon, di ba? Okay lang yun. Pero kung ikaw yung presidente, adik ka, tangina paano pamumunuan yung bayan? Apektado ang lahat ng desisyon mo. Yan yung sinasabi. Ito na nga, 24 and 25 dumating na, nayari na. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Ayun. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Yun lang. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Yun. Habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Tumatawag daw sa kanilang magnanakaw doon ngayon. Para mga putang inang piklawan yan ah. Hindi kasi sabi niya, ngayon daw, yung mga tumatawag sa kanya na na magnanakaw ngayon, nagnanakaw na. Oy, para mga piklawan na nagkaroon ng posisyon. Ang dami dyan, mga dilawan na galit, diktador. Ganun sila nun, ganun sa mga Marcos. Magnanakaw. Parang yung sumisigaw ngayon sa mga mga ikulong na yan, mga kulangot, yung mga ganyan. Tawag-tawag sa kanila pero ngayon nagnanakaw din. Gagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Yun. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Yun lang. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Kita niyo, naririnig niyo yung hiyawan na yon? Hindi kasi alam mo, taguyan eh. Tandaan nyo, nasa Iglesia ni Cristo event ito ha. Yan po ay masasabi natin hindi pinag-uusapan sa Iglesia ni Cristo yan. Diba? Yung sarali ng Iglesia, yung pagsuporta sa mga Duterte, hindi ho. Pero dito, nakita ninyo, nilalantad ni Amy yung ginawang kagaguhan ng kapatid niya kay Pangulong Duterte. Kita niyo yung hiyawan ng tao? Kasi yan ang tinatawag na organic. Organic po yan. Sa loobin nila na talagang nakikita ko na nasaktan sila nung dinukot at kinidnap si Pangulong Duterte. Yan ang totoo eh. Paitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit
ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. Yun. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17. Dali. Grabe yun Parehong edad. Naku po. Eto na nga. Mamaya may papaliwanag po ako sa inyo. Din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Yon. 9 na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Grabe. Goosebumps ako dito Kinikilabutan ako dito Sabi ko nga sa inyo, ito meron ako ipapaliwanag sa inyo. Ako ito kutob lang naman. Hindi ko naman sinasabing ako isang manghuhula, propeta o kung ano man. Di ba noong una marami nagtatanong, maraming political analyst na nagsasabi, bakit 3 araw, bakit ganito, ganyan. Lalo na yung mga pingtae, ang dami nilang paliwanag dyan. Ako kasi, di ba sinabi ko na sa inyo, ang aking lang, maaring hindi ito ang dahilan ng INC, I do not know, wala akong alam. Pero ito siguro ay itinakda na rin ng ating Panginoon. Na yung 3 araw kasi na yun, tandaan nyo, 3 araw ang Panginoon ay bago siya mabuhay muli. And that death, I think, hindi pala I think, totoo pala, that death is the way of God para maibalik tayo sa Kanya. Tandaan ninyo, nung kay Adan at kay Eva, the firstborn, sinasabi nga ay nagkasala, kaya tayo ay na-separate sa ating Panginoon. And itong Son of Man o itong Panginoong Jesus, di ba? Namatay at nabuhay. Pinagbayaran yung kasalanan natin, kaya po namatay siya kasi the wages of sin is death. After 3 days, nabuhay siya. Anong implication nun? That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ibig sabihin nun, bagong buhay. Yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay pag-connect muli sa atin, sa Diyos Ama, kung sino man ang tumanggap sa Kanyang anak. Yun Diba? Kaya nabuhay sa pangatlong araw ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, bagong buhay. Kaya sa tingin ko, hindi man sinasadya o sinasadya ng IC, do not know. Sa tingin ko, yung 3 araw na yan since 16, 17, 18, after 18, yan na ho ang bagong buhay ng Pilipinas. Bago na. Kaya ako, ngayong araw na ito, may malakas akong kutob na may mangyayaring para magkaroon ng bagong buhay ang Pilipinas. Kaya mga kababayan, sabi ng iba, paano yan, banat bay? Yung Iglesia ni Cristo tumigil na sa rally nila. Bakit naman ganun? Diba, may mga gumaganon may naririnig ako Huwag ko kayo mawala ng loob. Bakit? Ako, ito aking pananaw lang Kasi doon, ayaw maging political ng INC. Ayaw maging political ng INC na nagde-declare sila ng kung ano Marcos resign o support to the succession. Ayaw nila yun Hindi yan ang kanilang parabagang direksyon bilang isang relihiyon. Mabuti yun. Tama yun. Pag hindi sila gumagaya sa CBCP, di ba? Na nagbibida-bida pagdating sa politika. Hindi sila ganoon. Sila, transparency, di ba? Para sa demokrasya, kalinisan ng gobyerno, yun ang kanilang concern. So, with that, pinutol na nila. Maybe lang, I'm not sure, maybe, para hayaan nila ang mga membro nila na
kung gustong sumama sa EDSA. Kasi ngayong araw na ito, tuloy ang EDSA. Tuloy ang pangatlong araw ng pagrarally diyan sa EDSA. So mga kababayan, malamang, hinayaan na po nila yung kanilang mga kapatiran na kung gusto ninyong pumunta doon, choice nyo na yan. Yan ay choice nyo na. Kayo nang bahala kung gusto nyong pumunta. Kaya ako naniniwala ko ay maraming dadagsang mga taga-INC today. Not because didiktahan sila ng kanilang pamunuan, but bilang isang Pilipino. Kasi doon, sinabihan sila ng kanilang leader na ito'y pagtitipo ng ating samahan, ng ating relihiyon, pagtitipo natin ito. Pero yung sa EDSA, kaya siguro sila tumigil na para kung kayo gusto ninyong pumunta, yan ay hindi na bilang Iglesia ni Cristo, but bilang isang Pilipino. So yun ang aking paniniwala na kasi yung iba nadidisappoint. Bakit nila tinigil? Hindi, malay mo binigyan lamang sila ng kanilang sariling desisyon na bilang isang Pilipino, sasama ka ba sa EDSA? Ikaw ba'y ako ngayong araw na ito ay talagang makikisama ako sa mga magrarally sa EDSA. Magpupunta po tayo dyan para makisama ho sa mga kababayan natin dyan at manawagan na ho. Nasabi nga ni Senator Amy, umuwi ka na ading. Uwi ka na. Uuwi na yan. Uuwi na yan. Umuwi ka na. Hindi mo na kaya. Yan ang sinabi ng kapatid mo. Kapatid mo nagsabi, hindi kami ha. Kapatid mo nagsabi, umuwi ka na. Dili mo na kaya. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik. Yo! Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Ako po! Kaya pala si Sandro dilat na dilat. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ng Walang pumalakpak doon, napansin nyo? Sorry Wala talaga pumalakpak doon sa part na yun dangal ng aking ama. Nasira kasi ni BBM ng todo-todo Kahit pa paano nung panahon na wala pa si BBM, hindi pa siya presidente, may mga naniniwala pa sa mga Marcos Nung naging presidente siya, wala na talaga. Ending na Ending na. Buti nga ginawa ni Amy to kahit pa paano. Hindi, alam mo yon, ako kasi okay na Ayaw na talaga ng Pilipino sa mga Marcos. Period na yon. At least ito, naibalik yung kahit papaanong konting dangal. Diba? Kay Amy. Ako, naniniwala ako. Sabi ko nga sa inyo, never ko nagustuhan niya si Amy. Pero dahil dito, yung respeto, wow. Saludo. Respeto ko to. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan
tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan. Grabe. Pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Ano yun? Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Grabe. Nakakaano, no? Makabagdamdamin yung mensahe niya. Hindi, alam mo yun, concern siya. Kaya, eto yun baka kasi sabihin ng iba, kung talagang concern siya, bakit di na lang niya sinabi ng private? Tinataboy nga daw siya. Diba? Tinataboy nga siya, ayaw palapitin, hindi makano. Kaya nga sabi nga niya, maybe this time, papansinin mo na ako. Maybe this time, kakausapin mo na ako. Kasi hindi na kita ma-recognize. Alam niyo yung ginagawa ni Aimee? Is to save his brother. Kasi alam niya na one day, titirik na lang mata niyan. Oo! Alam naman natin ang ending ng isang adik. Again, hindi ako nagsasabing siya ang adik si Senator Aimee. Alam naman natin ang ending ng mga yan. So siya, sabi nga niya, hindi ko na ma-recognize yung kapatid ko. Iba na yung pananal... Gumaganon-ganon, bigla lang tatawa. Gumaganon-ganon na lang. Para mailigtas niya na, hindi nga niya malapitan. So para mailigtas niya na itong kapatid niya, sinapubliko niya na. Sa bagong tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya.
Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Yon. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. At Yon. nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Grabe ito. Ito yung talagang ramdam mo yung ate. Di ba? Ito yung famous proverb, better the bitter truth than a sweet lie. Ha? Better the bitter truth than a sweet lie. Siyempre, yung mga kakampi niya, mga kasama niya, binubuli siya, Mr. President, you're looking good. Mr. President, that's a good decision. That's a good move. Di ba? Binobola siya eh. Sigurado, that's what you call sweet lie. At least ito, better, di ba? Better yung bitter truth than a sweet lie. Ito, bitter truth to eh. Masakit. Di ba? Sabi nga nila, yung gamot minsan, pangit ang lasa niyan. Pero makakapagpagaling siya yan. Di ba? Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Yun! Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ayan. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Ganda nun. Ganda nun, Brad. Hey, sister. Ang ganda nun. Diba? Kasi tama nga naman eh. Nakalimutan na ni BBM na darating ang panahon, he will step down. At pagbaba niyan, kaliwat kanan ng kaso sa kanya, yung mga tauhan niya, iiwan siya. Babalik na naman siya sa sarili niya, doon sa kubol niya. Ewan ko kung anong gagawin nila nung asawa niya. Diba? Nasa kapangyarihan ka, nalulung ka. Nalulung ka na sa kapangyarihan. Eto, kapatid mo nag-a-advise sa'yo, babalik ka rin sa pamilya. Pamilya ang lagi mong sandigan. So sana, Bongbong, makinig ka. Mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Grabe, maganda yun. Dahil sa addiction mo. Lupit nun, Brad. Dahil sa addiction mo, nagkaroon ng karamdaman ng buong Pilipinas. Wala siguro sa atin ang hindi aayon doon. Except si Auntie Claire. Basta sip-sip yung animal. Makasip-sip, kulang na lang. Dilaan ng tumbong ni Marcos eh. Hindi, totoo. Siguro si Auntie Claire na lang sisip-sip sa'yo. Wala siguro magsasabi na ngayon ay gumanda ang buhay ko sa Pilipinas. Sumaya ang buhay ko. Mas lalo akong sumigla. Ang ekonomiya nagtagumpay. Wala na sigurong magsasabing ganyan eh. Kung hindi yung mga bayaran mong vlogger, yan si Auntie Claire, at saka yung mga nasa posisyon. Pero kitang-kita nyo na bumagsak ang Pilipinas. Yung ano na lang eh, yung dolyar na lang eh. Diba? Sabi ko nga sa iyo, there's a global factor dyan sa dolyar. But even the mga economists natin, alam nila na ang problema talaga, kaya bumagsak yung dolyar ay dahil yung sa antindi ng import, tapos konti lang ini-export natin, tapos nagkataasan na ho ang korupsyon, nauubos ang pera ng gobyerno, umaalis sa mga investor. Alam nila yun eh. Sila na nga nagsasabi. So madaling salita, tama talaga eh. Dahil sa pagiging addict
according to Senator Amy, nasira ang Pilipinas. Pero sinabi na ni PRRD yan nun eh. Kaya sana this time makinig na yung taong bayan. Panahon na para pumunta tayo sa EDSA ngayong araw na ito. Para ipanawagan sa gobyerno ang tunay na pagbabago sa isang mapayapa at legal na paraan. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Yon. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Yon. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Ganda nun ha. Panalo yun, Amy. Panalo yung sinabi mong yan. Panalo. Maganda. Maganda yung sinabi mo. Ha? Mawala na posisyon, wag ka lang. Yung kapatid ko lang. Kasi naniniwala ako dyan eh. Ako ganun din eh. Sigurado ako ganun din kayo sa kapatid nyo. Diba? Marami nga sa inyo nagpapakapokpok na dahil sa kapatid. Banat ba yun naman, mga banat mo? Seryoso na eh. Totoo naman eh. Diba? Marami dyan nagpapakapokpok para sa kanilang kapatid, anak, pamilya. Gagawin mo kasi lahat eh. Diba? Lahat gagawin mo, lahat isusubo mo, lahat lulunukin mo. Basta lang sa maisalba mo yung immediate family mo. Tama, mali? Diba? Oh. Yan yung sinasabi ni Senator Ramy, kahit mawala ako sa posisyon. Kasi tama eh. This really is something na revelation ito. Hindi ko alam kung tatanggapin ng mamamayang Pilipino si Senator Amy after this. Maybe some of us, ako, humanga ako, but it doesn't mean I will vote for her. Kasi, another Marcos, no. For me, no. Di ba? Pero yung respect ko sa kanya, tumaas. Pero yung iboboto ko siya uli, hindi na. Totoo, that's the truth eh. So, ibig ko lang po sabihin, mga kababayan, eto si Senator Amy, sabi niya, okay na. Kahit mawala na kami sa politika, maisalba ko lang tong kapatid ko. Palakpakan. Mag-i-standing ovation siya na ako eh. Kaya lang, naka-brief na lang ako eh. Baka kaysa masyak sila sa sinabi ni Amy. Si Banat ba naka-brief na lang? Ay, mas baka masyalo kayo masyak sa akin. Paggamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Ay! Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Yo. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, Yo. matagumpay Yo. sa buhay. Ayaw. Itama ang mali, Yo. labanan ang adiksyon, Yo. at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Maraming salamat po, Senator Amy. Ayun, panalo. Alam mo mga kababayan ha, this is it, pansit. Ha? Game over na mga kababayan. Bakit game over? Eto na eh. Eto na yon. Wala nang titindi pa dito, kaya game over na. Wala nang titindi pang revelasyon ho ito. Ito na talaga yung pinaling revelasyon.